Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Una-una gusto ko po magpaumanhin dahil sa medyo matagal tayo nakapag-upload. Ngayon na lang tayo ulit nakapag-upload ng video. Madami tayong ginawa personally. So, kailangan natin mag-focus muna doon. Anyhow, let's get to the issue that we're trying to have a reaction today. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ito yung tungkol dun sa budget na lumabas for 2025. Nakakagalaite kasi parang niloko ang buong sambayan ng Pilipino. Nagsabwatan para lang sa mga bagay-bagay at patuloy nilang itinatago ang ginawa nilang mali. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Mahirap na paratang pero pwedeng sabihin natin pagnanakaw na to eh. So kung concerned kayo, share nyo itong video na to na papakinggan natin, papanoodin natin sama-sama. At dito natin malalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, kung sino yung niloloko, at kung sino ang talo sa issue na to. Pwede na! Okay, so simulan natin. Ng dating Pangulo at hindi ang General Appropriations Bill na kompleto ng piniresenta sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ng lugaw ay ng kanin. Naubusan po tayo ng kalan kaya nagluto tayo ng gasol. Nagluto tayo ng sinaing na lugaw. Nagluto tayo ng kanin pero dinagdagan na tugboy kaya nalugaw, guys. Okay, so ang issue na to is dahil sa siniwalat na issue ni President Duterte dun sa podcast ng kanyang anak, which is si Mayor Baste. Tapos nandun siya at tiningnan nila kung ano yung documents dun sa BICAM committee. Yung kumbaga yung kung paano na pinag-isipan yung budget natin ng bansa for 2025. Ang sinasabi dito is of course ang allegation ni President Duterte is yung BICAM report blanco. Madaming mga blanco at maraming pwedeng doktorin, kumbaga. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. And then, ang sinasabi naman ngayon ni President BBM na si President Duterte ay nagsisinungaling. Okay? Dahil daw, yun nga, hindi po pwedeng permahan ang GAA, which is yung, kumbaga, tapos na yung BICAM. Yun na yung final na documents na kailangan niyang permahan. So, sabi niya, hindi walang blanco doon. Okay? So, niniwala tayo doon. Talagang hindi po pwedeng permahan yon. Paano masabi? Kasi, mapuputokan to si President Bongbong Marcos kapag pinirmahan niya yon. So, niniwala tayo na hindi po pwedeng permahan yon at pinirmahan niya ay hindi blanco. Okay? So, tingnan natin. Tuloy po natin. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng bicameral conference.
Okay, so magkaibang dokumento to dito yung maling ginagawa kasi ng mainstream media. Number one is yung documents na ipinakita ni former President Rodrigo Duterte ay yung BICAM report. As you can see, ayun nga may mga blanco, 'di ba? So, for example, yung 1,191,397,000 pesos and replace with blank, 'di ba? Yun yung mga ganon. Parang 13 items to na ganyan. Okay? Ano ba to? So, malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So, itong pinakita, ulitin po natin, itong pinakita ni former President Rodrigo Duterte ay yung BICAM report. Doon hinango yung GAA, which is yung General Appropriation na pinirmahan naman ni President Bongbong Marcos. Okay? So, ang sinasabi dito, ang blanco, is yung BICAM report, hindi yung GAA. Okay? Tuloy natin. Committee report kung saan blanco o mano ang halagang inilalaan para sa ilang mga item sa budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Ibig sabihin, hindi si Bongbong Marcos sa pinapatama niya dito. Yung gumawa niyan, nung BICAM report. Ibig sabihin, nagkontsubahan yung mga pumirma dyan. So, sino-sino ba yung mga pumirma dyan? Yung kasama sa BICAM ng mga senador at kongresista. Okay? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law, perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat, ha. Pero giit ni Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that Okay. So, he's lying. He knows doesn't perfectly well. ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung So, maliwanag magkaiba yung documents na pinag-uusapan nila. Okay? Si PBBM, GAA. Si former President Duterte ay BICAM report. Yung BICAM report, doon hinango yung GAA. Okay? gastos, ano yung pondo. buwelta naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at isa rin fake news daw, fake news, okay? krimen ang magpakalat nito. Daan-daang kawani daw ng gobyerno sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Pagpunto rin ng Department of Budget and Management o DBM, magkakaibang dokumento ang pinag-uusapan dito. Ang Bicameral Conference Committee report ay ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at Kamara. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at Ungab at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ang GAB ay ang dokumento matapos ma-ratify o maaprobahan ng Senado at Kamara ang panukalang budget. Ito ang isinusumite sa Pangulo para pag-aralan at kapag pinirmahan para maisabatas, ito ang tinatawag na GAA. See? So magkaiba siya. So yung pinag-usapan ng Senado at ng Kongreso, blanco. Okay? Yun ang sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. Nung dumating kay President Bongbong Marcos, kumpleto na.
Gets ba natin? So, yun yung pagkakaiba nun. So, pareho silang tama, di ba? So, dahil magkaibang dokumento yan, di ba? So, panoodin natin. Tapos natin to dito. So, panoodin natin, ano ba nga ba ang nangyayari? Meron kasi ako nakitang isang palabas, okay? I mean, balita, rather, na tungkol dito. Okay, so, panoodin natin to. Maiksi lang to, 9 minutes para lang sa to. 2025 budget. Magandang gabi naman, June. Kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2020. So, ang sabi, kapag may blanco daw, hindi mababalanse. So, hindi magtutugma. Tama naman siya doon eh. Hindi magtatali yung amount na pinag-uusapan. Okay? So, tingnan natin. 25 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi, ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. Loom's superpower is amplifying meron tayong, opening up a new world of productivity. Skip lang natin tong... So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng Senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan natin. Okay. Sa akin, with my team, wala kaming nakitang blanco. Alam mo lang wala! Pero meron! 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 Okay, maliwanag tayo doon. Sa akin, with my team, wala akong nakitang blanco. Ito yung pinirmahan niyang sinasabi niya. Okay. Tuloy. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinirmahan. Isa pa. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full Bicameral Conference Committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. May ibang item siyang nakita pero hindi blanco. Tingnan natin. Hindi ko nakita whatsoever, no. Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin at, para sa akin. Since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Sabi, may total, pero hindi nakalagay specifically kung saan dadalhin. Okay. So, ibig sabihin, hindi blanco pa rin. Hindi lang naka-indicate kung saan gagamitin. Okay. Yan sabi. Pero nakikita natin, Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Ontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho, kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao Bumuelta naman si Davao City 3rd District. Okay.
Hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Duterte na blanco yung pinirmahan nila. Okay? Yun tayo, malinaw. Wala silang nakita. Walang himala! Hindi totoong may himala! May nakita si Villanueva, pero hindi blanco. Okay? Wala lang specifically kung ano o saan gagamitin. At ang sabi naman ni Ontiveros ay naniniwala siya na ginawa ng Kongreso yung kanilang trabaho. Okay? At nagsisinungaling si former President Duterte. Sige. Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito nga pala si Congressman Ungab. Siya yung representative ata siya from Davao. Okay? Former parang kasama din sa finance, sa ganyan-ganyan. So, siya nag-expose nito eh. Okay? Expose niya to actually. At nagkaroon lang ng reaction si President Duterte. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jun, hawak ko ngayon itong Ayan. Dito tayo magkakaano. So, dito na kuha yung ano ko, attention ko. Kilala kong kaliskis mo, oy. 'Di ba? Ano ako napatalon ako sa upuan ko. Napanood ko to. Mga ginawa, magandang balita. May nangyayari na. Tuloy natin. Grabe. Mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado mula. Okay. Yan yung kopya nung pinirmahan nila. At yan din yung kopya na ipinakita ni former President Duterte. Paano masabi? Yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? Natin June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lang may ads nakakaano yun, nakakabitin yun. Magaling kang kupal ka. Paano din natin after yung ads? Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung
Ano ang senyo? Natamimi kayo. Ano? Yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Ang galing! Ang galing! Okay. Huli ka, Balbon. Huli ka, Balbon. Huling-huli, di ba? Wala na, finish na. Huling-huli, eto na. Nasa kamay mismo nung newscaster na yan, ng reporter na yan, yung kopya. Hiningi niya mismo dun sa Senado. Anong sabi ni Gatchalian? Wala! Diba? Wala ako nakita kasama with my team. Wala kaming nakitang blanco. Anong sabi ni Villanueva? Ang nakita niya lang daw is yung amount, pero hindi maliwanag kung saan gagamitin. Okay. Anong sabi ni Ontiveros? Naniniwala siya na ginampanan ng Kongreso yung kanilang trabaho. Hotdog! Okay. Tuloy natin. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita, tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items. Jude. Boss, hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang. Kupal ka naman eh. Gupal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yan na. Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga Bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Talaga. pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate. June. Oh, maliwanag, 'di ba? Yun mismo yung kopya. Sino sinungaling ngayon? Sabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook, na talagang kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat natungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Diba? Yung mismong reporter, yung mismong nagbabalita, nagsabing dapat nating sasabihin. Kaya po, dinala ko po. Parang ganito yan eh. Diba? Para maintindihan ng lahat. Okay.
ang pinag-uusapan nito is magkaibang klase. So, parang ganito, example na lang to sa eskwelahan. Para maintindihan ng lahat. Pati ng mga eskwela or estudyante ng mga ng mga simpleng mamamayan. Okay? Kasi baka nalilito sa BICAM reports, sa GAA. So, ipagkumpara natin to. Yung examination, yung exam, at yung grade. Okay? Yung exam, yun yung BICAM report. Yung grade, ay yun yung GAA. Okay. So, ganito yan. Ang nangyari dyan is parang ganito. Walang pinagkaiba sa ganito. Kayong magkakaklase, ito, ginagawa ito ng high school. Usually, ginagawa ito ng high school. Kaya mag-ano dyan. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Halimbawa, may tropa ka. Okay. Ang sabi ng teacher nyo, exchange papers. Okay. Ikaw ang ginawa mo, kasi hindi mo alam, blanco. Pero may usapan na kayo ng katabi mo, siya ang sasagot. Sa atin lang to. Siya ang sasagot. Diba? Para i-check niya. Ganon. Ganon na gagawin niya. Okay. So, blanco yung, halimbawa, 1, 2, 3, 4, hanggang, sabihin natin hanggang 13 items. Yan. Blanco. Okay? Tapos, kasi hindi mo nga alam eh. Di ba? Tapos, itong katabi mo, siya yung magdudoktor. Di ba? Ngayon, checkan yan. Okay? Tapos, kumbaga, yung presidente, yung teacher. Okay? Tapos, bibigay doon. Tapos, yung teacher, kung anong result nun, yun ang lalagay niya sa card. Yun yung sinasabi natin GAA. Okay? Parang ganun lang yon. So, napakaliwanag na ito ay isang panluloko. Gago! Diba? Maliwanag na panluloko to. It's a form, ayoko sabihin to, pero maliwanag to. Paraan to para makapagnakaw. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Nakakahiya. Diba? Ang nakakaano dito is sinabi na mismo nung newscaster na baka naman, Mr. President, sabihin mo na yung totoo. Baka may alam ka. Diba? Posibleng wala kang alam eh. Diba? Sino nga ba ang kasabwat dito para malaman na ng taong bayan? Ang nakakainis dito, dininay pa ng mga senador. 3 senador, tinanong eh. Diba? Dininay pa ng mga senador na wala silang nakita. Maliwanag na kuntsabahan to eh. Nakakaano? Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang. Kanina pa ako nailang sa'yo. Sigaw ka na sigaw. Nakakainis. Maliwanag kung paano tayo niloko dito. So, yung mga tao nagbabayad ng tax, di ba? Lahat naman tayo ginagawa yan eh, nagbabayad. Pera natin yan. Pinaglaruan nila. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. Kung sasabihin natin dito na hindi alam to ng presidente, niloko nila yung presidente. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip-top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Higit sa lahat, niloko nila ang taong bayan.
Mas masahol pa to eh. Mas masahol pa to sa dayaan sa eleksyon. Mas masahol pa. Lantarang pagnanakaw to eh. Para tayong ninakawan sa harapan natin eh. Yang mukha mo, pupulbusin ko. Yun yung nakakagigil. Tapos ano, kibit-balikat na lang tayo. Ganun na lang yun. Wala na tayo magagawa eh. Ganun naman talaga sila eh. Kahit sino namang ilagay dyan eh. Yun nga eh. So wala ka nang gagawin. Hayaan mo na lang nakawan ka ng nakawan. Nung lumabas kami. Ito Nung lumabas kami. Pumunta kami sa Luneta. Madaming nag-react eh. Nagagalit. Kesyo daw ganito, pamumuliti ka. So, for peace yung inaano namin. Diba? Para magkasundo-sundo. Ganun talaga eh. Kasi yun ang gusto ng lahat. Diba? Magkasundo-sundo para makausad na tayo. Pero ito, iba to eh. Iba na to eh. Hindi na to pagbabardagulan nila. Hindi na to yung pagbabardagulan nila sa Senado, sa Kongreso. Hindi na to eh. Hindi na yung hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Hindi lang nila ginagawa yung trabaho nila. Nagnanakaw pa sila. Kampay para sa tagumpay. Rich love. Sa buhatan na to eh. Ano? Yung Senado tsaka Kongreso, isang malaking mafia ba to? Tapos kung mga pag-ano-ano kayo ng mga tao? Diba? Sa mga kriminal? Ano masasabi niyo sa bago nating tarima, mga Boskila 28? Ang cute ng baluarte, Lil Tres Goma. Yeah! Yung sinabihin natin pinakamalaking yung nahuli din sa ano nyo, accomplishment nyo diyan sa sinasabi nating ginawa nyong hearing diyan sa Kongreso at saka sa Senado. Sabihin natin, di ba? Yung Pogo, yun ang pinakamalaki. Ito malaki to eh. Mas malaki to. Yun, hindi yun ninakaw sa tao For your information, hindi yun ninakaw sa taong bayan. Yun ay kinita sa sugal, hindi dito sa bansa natin. Walang nagsugal na Pilipino doon. Nagsugal doon, taga-ibang bansa, taga-China. At kung ano-ano pang bansa sumali doon. Hindi taga dito. Dito lang ginanap. Which is masama pa rin. Diba? Pero to, harap-harapan to, ninakaw na sa atin eh. Ninakaw na. Tapos yung nagsasabi ng totoo, yun ang sinungaling. Ngayon, eto tandaan nyo, si Asher Kadapan Jr. Opo, wag po, opo, wag. Maawa naman kayo sa kanila. Opo. Ano raw sabi? Wrong number. Langya ka? Siya mismo, taga UNTV to. Okay? Siya mismo may hawak. Live report to. Live report. 2 hours ago. Ni-report to. Napanood ko to kanina. Gusto ko magwala eh. Okay, so ewan ko. Naiintindihan ko sa mga napanood ng previous video ko dun sa PhilHealth. Siguro hindi kayo apektado. Okay, hindi kayo apektado, 'di ba?
Pero kasi kami, apektado kami doon. Okay. Actually, dapat apektado kayo doon eh. Lahat tayo dapat apektado doon eh. Ito, hindi lang to pera ko eh. Hindi lang naman ako nagbabayad ng tax eh. Kahit sino bumibili ng sigarilyo, soft drinks, alak. Alam nyo ba kung bakit mahal yan? Dahil sa sin tax, nagbabayad kayo ng tax dyan. Yung may mga motor, may tricycle, may jeep. Alam nyo kung bakit mahal yung gasolina? Dahil may tax yan. Yung tax na yan, nilalagay natin dyan. Yan yung pinag-uusap-usapan nila. Yan yung laman ng GAA na yan. Yan yung pinag-usap-usapan sa BICAM. Yan yung mga blanco na pwedeng ilagay kahit anong amount. Kaya nagtataka sila bakit umabot ng 6 na trilyon. Pinakamalaki. Ang daming suksok dun eh. Ang daming kakong. O si Villanueva naman nagsabi, may amount, pero hindi alam kung saan gagamitin. Questionable na nga yun eh. Ito matindi. Diba? Blanco. Kung panoodin niyo yung podcast ni pangalan nito ni ex-president, former President Duterte, makikita mo dun eh. Halimbawa, 1 billion will be changed, parang ganon, to blank. Pwedeng gawin 3 trillion yun eh. O sabi natin 2 billion eh. 1 billion to change to change with, parang ganong amount eh, blank. Pwede mo nang doktorin. Sabi nga nila, blank check. Kaya ganon siya kalaki. Palabas lang yan na may binito-bito. Palabas lang yun. Malaki pa rin. Ngayon, paano to? Hawak ng tao. Diba? Nagsisinungaling pala sila. Hawak na no? Live telecast yan. Napanood ng maraming tao. Not sure kung buburahin to. Diba? Baka anuhin na lang yan. Diba? Patong-patongan yan. O kaya gumawa silang iba para ma-divert yung issue. Pero to, maliwanag to. Nagkuntsaba sa ansit. Pumirma ka, hindi mo alam, o magmure. Buhay lang si General Luna ngayon, pinagbabaril kayo. Promise! Okay, so dyan na lang. Tapos yung reaction video natin. Sana share nyo to. Salamat sa mga sumusubaybay. Salamat, maraming salamat. Pero share nyo sana para lahat ng mga Pilipino, mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, share nyo. Apektado tayo lahat dito. Share nyo. Pwede na! Salamat ang marami. At lagi nating tatandaan, weather lang yan. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahalin natin ang bansa natin. Mabuhay ang Pilipinas.